Pagka nagtayo ka ng isang business, feeling mo, sikat ka. Pero walang katotohanan yon in reality. Kala mo, yun yung success mo na nakapagtayo ka ng bagong negosyo. Huwag kayong mag-i-start nang hindi nyo alam yung mga bagay-bagay, even the basic. Kasi yung maging resulta nun is magpe-fail. We must to invest sa sarili natin bago natin umpisahan. Ako nga pala si Bas Gatdula, na owner ng Maydis Bulalohan, ng Basyo Cafe and Restaurant at Maydis Corporation. Ito nga pala ang aking Bistorya. Bago ako maging isang entrepreneur, ako ay isang dating seaman na nagtrabaho from pinakababang position hanggang sa narating yung isa sa almost mataas na position. So, dati akong seaman sa cruise ship for almost 13 years. So, nag-umpisa ako, nasumpa ako as a bar boy. So, yung bar boy, syempre, pinakababang position sa barko. But through my effort, every contract na po-promote tayo, yun yung naging istorya nung nagbabarko ako. Syempre, nung una, hindi naman natin talaga gustong tumigil sa pagbabarko, but dumating yung time na wala nang magmamanage ng meat shop, kaya nagtry akong tanggihan yung mga schedule ko na itry ko lang muna na kung mag-work yung business. Kasi mahirap syempre sacrifice from seaman, syempre yung salary mo is medyo malaki compare dito. Bago dito, wala kang sahod pag mag-business ka. So ngayon, ayun yung sacrifice, but of course, yung mga lahat ng learnings na natutunan ko, including sa sales, nung nasa barko tayo, so nagamit ko naman dito. So nung tinry ko, nalaman ko na halos parehas lang din pala yung ginagawa ko doon at yung ginagawa ko dito. So doon nag-start na bigla akong napalaki yung meat shop from transition na halos isa lang yung kinakatay araw-araw, naging 4 na yung katay, naging 10 na, sa isang araw lang yon. Dumami. Siyempre, yung background ko talaga sa food and beverage industry, so almost 13 years yung experience ko sa restaurant. Nung nag-put kami ng Basyo, it's pandemic. So, sabay-sabay lahat yon. Basyo, meat shop, Maydis Bulalohan, groceries, sabay-sabay lahat siya na business. So, yung operation namin, 24 hours. Doon sa transition na yon, nung dumating na nga yung time na para bang ang hirap i-scale kasi ng meat shop business through online. Yung mga ni Meta, na kapag pinost mo, nabanggit mo lang yung beef, nabanggit mo lang yung pork, yung account mo, ma-restrict ka agad. So para bang yun talaga yung isa kung bakit na pinanghihinaan ako eh. Kasi na-restrict na naman yung main account mo, yung ginagamit mo sa marketing and advertising. Sobrang hirap mag-market through online. Yung pag-start talaga namin dyan, syempre pandemic nito eh. Lahat sila nagsasarado. Pero may nag-offer ng pwesto na restaurant. So, pangarap talaga rin magka-restaurant. So, yun nga, yung pera na natitira is ibibili lang dapat ng Raptor. But, syempre, dumating yung opportunity na business. So, mas inuna namin yung business. Bago sa transition, hindi naman kami gaanong nahirapan dahil yung experience ko nga sa barko, kaya nung nag-set up kami, ng kitchen, ng lahat. Ako yung nag-layout lahat-lahat. Kaya exactly lahat ng mga laman ng kitchen, ng dining, ng bar. So doon na nag-start yung brand na Basyo. Coming from my name na tawag nila sa akin, "Oy, Basilio." Nung nahabaan sila sa Basilio, so sabi nila, "Oy, Basyo." So doon nag-start. So, about naman sa Maydis Bulalohan, siguro after 4 months,
in-start na rin namin yung Maydis Bulalohan. Property naman namin siya, kaya walang laman yung property. So, nag-try lang kami bumili ng isang kubo. Then, after, yun, tinangkilik na rin ang mga parokyano. Talagang mahirap ang mag-handle ng multiple business. Sobrang mahirap, lalo na pag magkakaiba. Kasi may time talaga na humihina yung mga bawat business. So, kapag humina si A, popokus ka kay A. Pagka humina naman si B, magpopokus ka naman kay B, may iwan naman si A. So, yun yung tinatawag na horizontal na expansion or na growth. So, kapag lumalapad na lumalapad, hindi mo na kayang yakapin. So, yun yung nagiging problem pag horizontal yung growth mo. Kaya kung bakit nag-trim din kami ng business, because we want to be pataas yung growth namin. So, yun naman yung transition namin kung bakit nag-stop kami or nag-trim kami ng other businesses. At least dito, maraming cover pero isa lang yung ginagamit mo. Just for example, isang kitchen lang. So, marami kang pwedeng gawin na negosyo. Ang minsan nakakapagod talaga. Para bang araw-araw trabaho ka ng trabaho pero hindi mo makita yung resulta. Pero never naman dumating sa point na hindi na ako magninegosyo. Talagang go lang ako ng go eh. Hanggang hindi ko nare-reach yung gusto kong ma-reach. Pero talagang minsan, pagka kasi talagang down ako, itutulog ko na lang yun. Dumarating talaga yung karamihan ng sabihin na natin na kung right term yon yung ninanakawan ka. So ngayon, mararamdaman mo lang yon yung pagnanakaw or yung nawawala na yon is pag dumating na yung point na may moment na mahina yung business. So yung kinukuha na doon sa wallet mo or sa kaha mo is mas malaki na. Dating piso, ngayon yung kinukuha na nila is more than half na. So ngayon pag nag-audit ka, half na yung nawawala. So talagang mararamdaman mo. So ang pinaka-lesson dito is dapat pala, wag mong bibigyan ng chance, even sa beginning pa lang, i-extinguish mo na yung fire. Kasi lalaki at lalaki at lalaki. Pero naging mabait pa rin kami. So, syempre, gusto mo makatulong, mabago ang buhay. Ang pera kasi nakadesign to spend. Kaya nga tinawag siyang currency kasi current, dumadaloy. Hindi mo pwedeng pigilan. So, talagang kahit itulong mo ng itulong ang pera, gagastusin at gagastusin din siya. Sa baguhan kasi na negosyante, yung parang fulfillment mo mag-build. Pero walang katotohanan yon in reality. Kasi kala mo yun yung success mo na nakapagtayo ka ng bagong negosyo. Yun yung isa sa pinakapagkakamali ko na naitama na namin. Pagka nagtayo ka ng isang business, feeling mo sikat ka. Pero at the end, magsasuffer ka kasi hindi mo kayang yakapin lahat. Dapat talaga doon sa itatayo mong business, dapat talaga kaya mo siyang tingnan or yung system mo, siya yung magraran talaga sa business. I never stop talaga to think yung solution. Ako kasi yung tao talagang kahit 1 year, 2 years bago mo ma-found out yung solution, I never stop. At saka natutunan ko kasi, you should have to control your emotion. Kasi pag hindi mo na-control ang emotion mo, baka ngayon tepok na ako or namatay na ako sa consumption. Kung i-consider ko sa time ngayon, sobrang malayo na from the moment we start. Siyempre, yung goal talaga is 100 branches in 10 years. So medyo mahirap abutin. But, sabi nga, yung buwan malayo. Pero may nakarating na sa buwan. So, posible rin na baka maabot natin yon. Kasi we are really competitive eh. Huwag kayo mag-i-start nang hindi nyo alam yung mga bagay-bagay, even the basic. If hindi ko alam yung business, automatic, yung maging resulta nun is magpe-fail. Kaya kapag mag-i-start tayo ng negosyo, kailangan talaga nating alamin. We must to spend or we must to invest sa sarili natin bago natin umpisahan. Kasi
Sa panahon ngayon, mabilis kasi yung changes eh. Pwede yung alam mo kahapon, hindi na uso bukas. Normal kasi yung struggle sa business, but you should have to control your emotion. So, kailangan natin pag-aralan yung EQ. So, ano yung EQ? Emotional quotient. Kaakibat noon is SQ. So, spiritual quotient. So, kapag pinanghihinaan tayo ng loob, ano ang gagawin? Kailangan nating lumapit sa Panginoon. So, doon naman papasok yung spiritual quotient. So, kailangan magkasama yon. Try lang ng try. Kasi, kapag naman nag-fail tayo, hindi gaya sa school, pag nag-fail tayo, automatic yung grade mo, fail din. But in real life, kapag nag-fail tayo, pwede mo siyang itama after 30 seconds, after 1 minute, until hindi natin nakikita yung result na gusto natin. Welcome to Basyo Cafe and Restaurant, Dasmariñas Brand. Ngayon, itutur ko kayo sa Basyo Cafe and Restaurant. So, hali kayo. We have a billiard here. So, ito yung mga entertainment natin. We have billiard. Open na po tayo from 10 a.m. every day. Ito naman yung stage natin. Dito na piniperform yung mga live music or live performance natin. And dito tayo sa function room. Ito po yung function room natin. Meron din tayong video karaoke rito or videoke. Nag-host din tayo dito ng mga event, wedding, baptismal, birthday, anything na mga seminar din. So, good for 60 packs sa AC. Dito naman tayo sa bar side. Ngayon, nandito po tayo sa bar ng Basyo Cafe and Restaurant. Try nyo yung mga special coffee natin. Nag-serve tayo ng Italian coffee. So kung gusto nyo ma-feel yung Italian flavors, dito yung matitikpan yan. Lalo na yung ating mga prop. Meron tayong hot and cold. Meron din tayong refresher. Mga refresher natin. So mga non-alcoholic. Then sa food naman, try nyo yung ating Rockstar Ranch Fried Chicken. So yung Rockstar Ranch Fried Chicken natin, yan signature ng Basyo. Kapag pumunta kayo ng Basyo, you should have to try the Rockstar Ranch. So meron din tayo ditong mga burger, 100% pure beef, salad, syempre sa mga vegetarian, truffle pasta. Syempre, isa sa pinaka-bestseller at paborito ng mga Pilipino ay ang inihaw na pusit. Meron din tayong tempura, chicken wings. So, yan po yung mga binabalikan talaga dito sa Basyo. At syempre, mas kilala siya sa food. Kung gusto nyo ng masarap na pagkain, mag-drop by lang kayo dito sa compound ng Marushima Building sa Negosyo 3, Dasmariñas City, Cavite. Ngayon, iniimbitahan ko rin kayo kung gusto nyo magpabook ng mga baptismal, wedding, at kung ano pa, mga corporate events, mag-message lang kayo sa Facebook page ng Basyo Cafe and Restaurant at siguradong may sasagot sa inyo doon. Marami po tayong admin na sumasagot doon. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Visit na and reserve now.